Ang pelikulang ito ay ang kwento ni Bardock na isang mababang uri na mandirigmang Saiyan. Ang kanyang anak na si Kakarot, nakapapanganak pa lang sa planet Vegeta, ay inihahanda ng ipadala sa Earth upang puksain ang lahat ng buhay sa planeta. Samantala, nasa planet Geonosis si Bardock at ang kanyang mga tauhan para sa kanilang misyon na paslangin ang lahat ng nilalang doon. Matapos tila wala nang natitirang buhay, nagpahinga si Bardock at ang kanyang mga kasama at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Subalit mayroon pa palang isang natitirang mandirigma at inatake niya si Bardock at binigyan ito ng abilidad na makakita ng mga pangitain sa hinaharap. Tinapos siya ni Bardock at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Samantala, sa planet Vegeta, ipinakita ang batang Prince Vegeta na nakikipaglaban sa mga Saibaman. Tinapos niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos nito ay sinamahan siya ni Nappa upang humingi ng assignment kay Frieza. Sa loob ng sasakyang pangkalawakan ni Frieza, si Frieza ay kinakausap ng kanyang nangungunang dalawang alapores, sina Zarbon at Dodoria, tungkol sa mga pangyayari sa kanilang nakagawiang pananakop at interplanetary galactic trade. Ang mga kamakailang balita ay nagpapakita na ang lakas ng mga Saiyan ay patuloy na lumalaki pagkatapos ng bawat labanan. Sinabi ni Dodoria na ang trabaho para kunin ang Geonosis ay mahirap at kahit na ang mga elite squadrons ni Frieza ay hindi kayang kunin ang Geonosis ng ganoon kadali. Ipinaalam ni Zarbon kay Frieza na isang grupo ng mababang uri ng mga Saiyan ang sumakop sa Geonosis sa loob lamang ng ilang araw. Pinag-iisipan ni Frieza, Zarbon at Dodoria ang kapalaran ng mga Saiyan dahil sa lumalagong kapangyarihan ng mga ito at nagpasya silang kumilos upang maiwasan ang maaaring maging epekto nito, dahil ang mga Saiyan ay maaaring magdulot ng malaking banta sa kanila sa hinaharap. Pinayuhan ni Zarbon si Frieza na alisin ang lumalaking banta bago ito magdulot ng mas malaking problema. Inatasan si Dodoria at ang kanyang mga piling mandirigma na lipulin si Bardock at ang kanyang mga kasamahan. Si Bardock ay nagpapagaling sa loob ng medical machine habang inoobserbahan ng mga doktor. Sinabi ng mga ito na bagamat si Bardock ay isang mababang uri ng Saiyan, ay patuloy itong lumalakas at malapit na sa 10,000 ang kanyang power level. Dumating ang crew ni Bardock upang tingnan ang kanyang kalagayan, ngunit dahil wala siya sa kondisyon ay nagpasya silang iwan si Bardock at tumungo sa Planet Meat para sa kanilang kasunod na assignment. Habang nasa loob ng medical machine, si Bardock ay nakakita ng mga pangitain. Nakita niya ang pagkawasak ng Planet Vegeta, ang pagkamatay ng kanyang crew, at ang hinaharap ng kanyang anak na si Kakarot sa Earth. Ipinagwalang bahala ni Bardock ang mga pangitain niya at agad na nagbihis upang sumunod sa kanyang team sa Planet Meat. Sa daan ay nakita niya ang kanyang anak na si Kakarot. Muli ay nakita niya ang pangitain ng pagkawasak ng Planet Vegeta. Sinukat niya ang power level ng kanyang anak at nadismaya nang makita na ito ay may power level 2 lamang. Samantala sa Planet Meat, ang mga crew ni Bardock ay inatake ng mga alagad ni Dodoria. Pagdating sa Planet Meat, nadiskubre ni Bardock na patay na ang kanyang mga kaibigan. Natagpuan ni Bardock si Tora na nag-aagaw buhay at tinanong niya ito kung sino ang may kagagawa ng nangyari sa kanila. Sinabi ni Tora na trinaydor sila ni Frieza at may balak itong patayin ang lahat ng mga Saiyan. Sinabi niya kay Bardock na agad na bumalik sa Planet Vegeta at tipunin ang lahat ng mga Saiyan upang labanan si Frieza. Pagkatapos ay nalagutan na ito ng hininga. Kinuha ni Bardock ang scarf ni Tora at pinunasan ang dugo sa mukha nito. Pinagmasdan ni Bardock ang mga labi ng kanyang mga kaibigan habang napupuno ng dugo ang puting scarf ni Tora. Dumating ang mga elite squadron ni Dodoria at handa nang tapusin si Bardock. Nilabanan niya ang mga ito upang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan, at sa kalagitnaan ng labanan ay nakita niya ang pangitain na naglalaban sina Kakarot at Prince Vegeta. Pagkatapos niyang matalo ang mga alapores, dumating si Dodoria at agad siyang nadaig nito sa pamamagitan ng isang mouth blast. Siya ay naiwang malubhang na sugatan, ngunit nagawa niyang makasakay ng space pod upang makabalik sa Planet Vegeta. Sa daan ay nakita niya ang space pod ng kanyang anak na papunta sa Earth. Pagdating sa Planet Vegeta, ibinalita ni Bardock sa iba pang mga Saiyan ang tungkol sa panganib na parating, at kinumbinsi sila na samahan siyang labanan si Frieza, ngunit pinagtawanan lang nila ang kanyang mga sinasabi. Nagalit si Bardock at nagpasya siyang harapin si Frieza ng mag-isa. Nakita ni Bardock ang paparating na spaceship ni Frieza at agad siyang lumipad patungo roon.
Sa panahon ng pag-atake, nagtagumpay siya sa pagpatay sa marami sa mga mahihinang sundalo ni Frieza. Nasaksihan ito ni Frieza, at inutusan niya si Zarbon na ihanda ang kanyang hoverpod para sa pag-angat. Pagkatapos ay lumabas si Frieza upang pasabugin na ang Planet Vegeta. Sinabi ni Bardock na babaguhin niya ang kanilang mga kapalaran at itinira ang Final Spirit Cannon kay Frieza. Gayunpaman, sinalungat ni Frieza ang pag-atake gamit ang kanyang supernova, at itinira ito kay Bardock, papunta sa Planet Vegeta. Nasawi si Bardock at ang mga sundalo ni Frieza. Bago siya tuluyang mamatay, nakita ni Bardock ang isa pang pangitain sa hinaharap, kung saan ang kanyang anak na si Kakarot ay nakipagharap kay Frieza. Dahil nakakatiyak siya na si Kakarot ang papatay kay Frieza, si Bardock ay nagbigay ng isang maliit na ngiti habang siya ay nalulusaw kasama ang planeta. Habang sumasabog ang planeta, patuloy na humahalakhak si Frieza sa pagkawasak nito, at sinabi niya kina Dodoria at Zarbon na panuurin ang magandang fireworks. Tuluyang sumabog ang Planet Vegeta at kasabay nito, nagising si Kakarot, na nasa space pod. Sa ibang lugar, matapos ang isang assignment sa isang malayong mundo, ipinaalam kay Vegeta ang pagkawasak ng kanyang planeta. Di nagtagal, ang space pod ni Kakarot ay dumating sa Earth, kung saan siya ay natagpuan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Gohan. Natuwa sa kanya si Gohan at pagkatapos ay nagpasya siya na pangalagaan ang bata bilang kanyang sariling apo, at pinangalanan nitong Goku. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Paki-like and share for more videos like this. Maraming salamat!